And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hello, Dubai, and goodbye. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Vince. We started our story in high school. We are living in a camp in Zambales. Yung kuya niya ay isang sundalo. At ganun din yung kuya ko. Bale, magkumpare ang kuya ko at ang kuya niya. So ayun, magkapit-bahay lang kami. Nasa isang circle. Although hindi talaga siya nakatira sa kampo. But she used to stay there for vacation after school. So every vacation lang, usually ko siya nakikita. At nasisilayan ko lang siya kapag nakasilip siya sa bintana o kapag inaalagaan niya yung mga pamangkin niya o nagbabike sila sa circle o kapag nagbabike ako o kapag may bibilhin ako sa tindahan o nagdidilig ako ng orchids at halaman ng hipag ko. Until one time, may gathering sa bahay. So andun yung hipag niya. And then, nag-joke siya, sabi niya, may dalaga raw sa bahay nila. At ang tinutukoy niyang dalaga ay si Bea. Sabi sa akin ng hipag niya, Vince, gusto mong kunin ang number? So natawa ako, sabi ko, sige po, kayo po. Sabay tawa ng pabiro. Ayun, binigay sa akin yung number ni Bea. Biruin mo yun, nakikita-kita ko lang sa bintana. Pero ngayon, nag-exchange na kami ng messages. Hanggang sa madaling araw, nag-uusap pa rin kami. Hanggang sa naging kami. Second year high school yata yun. Kaya parang puppy love yung love na meron kami. Hanggang sa nagbakasyon. Umuwi ako sa probinsya namin. At nung time na pauwi kami sa probinsya, madaling araw yun. Nakita ko siya nakasilip sa bintana nila. Tinatanaw ang pag-alis namin. Then, text messages came. At ang sabi niya, ingat kayo at mamimiss kita. So to cut the story short, nag-break din kami nung nasa probinsya ako. Kasi may nanliligaw daw pala sa kanya that time nung wala ako. At naging sila. So nakipag-iwalay siya dahil may iba na pala siya. Nag-alibay nga lang siya sa akin. So after that, nawalan kami ng communication for many years. Graduate na kami ng high school or even college. Wala kaming communication. Until one time, nagtatrabaho na ako nun sa BPO. That morning, nagpunta ako sa gym, workout. Di ba dati uso yung group messages? Nag-send ako ng message na off the gym. Napasend to all. Sa lahat ng contacts ko. Then suddenly, after kong mag-workout, nakita ko sa cellphone ko na may message. Pagtingin ko sa name ng sender, si Bea. Aba, yun pa rin pala yung number niya. Hindi nagbago. Pero ang reply niya, sino to? So yun, nagpakilala ako. Sabi ko, hi Bea, it's been a while. Eto pa rin pala number mo. So nagkausap uli kami. And then, nalaman ko na nagtatrabaho siya sa casino. Ako naman, PPO. So, ganoon yung mga mundo namin. Till one time, nagka-fiesta dito sa place namin, bandang south. Coincidence ang nangyari. Yung isang katrabaho niya, taga rito sa lugar namin na malapit lang. In-invite siya ng workmate niya. And then, that time, nagkaka-text na uli kami. So, niyaya niya ako na sumama sa kanila sa fiesta. Nagkita kami sa isang fast food at doon kami nagkita sa bayan. Nagulat ako kasi pagkita ko sa kanya, ibang-iba na siya. Dalagang-dalaga na. From pajama to sexy shorts. Kasi back in high school, lagi lang siyang nakapantulog. Kasi medyo strict yung kuya niya. Ayun, nagkita kami. Tapos, nag-iya sila mag-bar. Umuwi muna ako sa bahay, tas nagkita na kami sa bar with his two gay friends. Nakatrabaho niya rin sa casino. Inom dito, inom doon, hanggang sa lumalim na ang gabi. Medyo tipsy na rin ako kasi hindi naman ako pala inom. Sa tingin ko, bata pa ako eh. Ganon yung tingin ko sa sarili ko.
Pero nagulat na lang talaga ako kay Bea kasi ibang-iba na siya. Siguro, dala na rin na nagtatrabaho siya sa casino. So, nalasing na nga kami. Nung pauwi na kami, sakay sa kotse ng friend niya, magkatabi kami sa likod. Lasing. Then first time ko na mahalikan siya. Nagulat ako kasi mas magaling pa siya sa akin. Tapos niyaya ko siya sa bahay. Kako kung gusto mong sumama muna sa akin. Ayun, nagpaalam siya sa mga gay friends niya. Sumama siya sa akin. And that night may nangyari sa amin. Morning, hinatid ko siya sa friend niya sa kabilang barangay lang naman. That time, fiesta pa rin. So, pinagstay muna niya ako doon, kumain, gumala. Tapos, nakauwi na uli siya ng Manila. So, text lang kami until lumalim uli yung pag-uusap namin. Hanggang sa tuwing day off ko, nagkikita kami sa Manila. Tapos, paminsan, sa amin. But, mostly sa hotel kami nagkikita. And then, minsan sa apartment niya. Ganun yung setup namin. Ang hirap kasi may work tapos babiyahe pa kami para magkita. Minsan siya yung pumupunta rito sa bahay. Hanggang sa nagagalit na yung hipag ko sa akin kasi almost 1 week andito sa bahay. Hanggang sa dumating yung hindi inaasahang pangyayari. Nagbunga ang lahat. Nasa Manila siya that time. Tapos ako nasa South. Sabi niya, delayed daw siya almost 3 weeks na. Sabi ko mag-PT siya. Kasi yun, positive talaga. Nagulantang ako. Kasi hindi pa ako ready. That time, kakatrabaho ko pa lang. First job ko yun sa BPO. Tapos ganun. Then, lumipas ang 2 buwan. Tsaka niya lang inamin na buntis siya sa kuya niya. Ako naman, di ko alam kung paano ko sasabihin sa parents ko. Lalong-lalo na sa kuya ko kasi yung kuya ko, siya na yung tumayong pangalawang magulang sa akin eh. Siya yung nagpaaral sa akin from high school to college. Sa bahay din nila ako nag-stay. So parang panganay na anak na nila ako. Ako kasi yung bunso sa aming magkakapatid. Tapos yung kuya ko yung panganay. So, tinawag ko yung pinsan ko para mag-inom kami kasi ang laki ng problema ko. Tanghaling tapat. Ang ininom namin, lambanog. As suka rito, suka ron. As in, wasted kaming 2 magpinsan. Siguro. Nung time na yon, inisip ko na talaga na kailangan ko nang sabihin. One night, inamin ko na rin sa kuya ko. Umiyak akong sinabi ang lahat. Kasi nasa ibang lugar yung kuya ko. Nasa mission siya noon. Tapos andun lang nga yung hipag ko sa bahay. Sermon rito, sermon doon. Wala akong ibang naiisip kung hindi paano na. Ang daming tanong sa isipan ko na hindi pa ako ready. Kinausap ko kuya niya na nasa abroad that time. Although nakilala na ako ng mother niya nung high school kasi kasama niya nagpupunta ron pag umuwi sila sa Zambales. Yung papa niya, hindi ko na nakita ng personal. Unang pagkikita namin ng papa niya, nasa kabaong na yung papa niya. Binawian ng buhay dahil sa sakit. But that time, hindi pa naamin ng Bea na buntis na siya sa papa niya. Sabi nga nila, pag may nawala, may kapalit na buhay. At yun nga yung baby namin ni Bea. So ayun, to cut the story short, one night tumawag siya na kailangan ko raw magpunta ron sa kanila at magsama na kami. So lalo akong kinabahan. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa sinabi niya sa akin na pag hindi ako nagpunta ron, ipalalaglag niya raw ang bata. Lalo ako na pressure. Ang gulo-gulo ng isip ko. So kinuha ko yung bag ko, naglagay ako ng kapirasong damit, umalis ako nang walang paalam sa kuya at hipag ko. At doon ako nagstay sa kanila sa bahay nila. Naging mahirap yung pagsasama namin. Kasi that time nag-resign ako. Tapos siya may work. Medyo madali naman kasing makahanap ng trabaho si Bea kasi sa UP siya graduate. Ako, nakapag-apply na rin ako sa isang pribadong kumpanya sa Pasay. Basta, to make the story short, nasa Dubai pa rin si wifey ngayon. Wala na kaming communication. On and off.
Nawalan na rin ako ng gana simula nang sinabi niya sa akin ayaw niya na sa akin at hindi na niya ako mahal. From the moment na sinabi niya yun, nare-recall ko lahat ng hirap ko sa pag-build namin ng pamilya namin. Although, mas nangingibabaw sa akin yung panghihinayang at yung sakit dahil sa sitwasyon. Kasi nag-beg ako for second chance para ayusin namin. Pero alam mo yung ibang-iba na siya. Ramdam mong malaki na yung changes sa kanya. Walang oras. Parang wala ka lang sa kanya. Hindi na siya nag-update. Tuwing tatawag ako, sinasabi niya, kumakain siya, hindi siya pwede mag-video call. Naglalabas siya, namamalan siya, nag-aayos. So wala nang oras, sagutin ang mga tawag ko. Nung una na nandun siya, nag-a-adjust ako kasi 3 a.m. ang out niya sa oras natin. Nag-a-alarm ako at nagigising para lang makausap siya. Pero unti-unting nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung naghihinala lang ako pero 1 week pa lang siya roon. Nakausap niya na yung dati niyang katrabaho sa Pilipinas. Pinag-uusapan nila yung mga crush nila. And that time, na-open ko pa yung messenger niya. Nabasa ko. Tapos sabi niya pa ron, huwag tayo dito mag-uusap kasi baka mabasa ng asawa ko. From the start, medyo nababother na rin ako. Until naging paranoid na ako. Binago niya lahat ng passwords niya. Kasi baka raw may mabasa ako at magalit ako. Diba? Bakit kailangan may mabasa pa ako kung alam mong palang magagalit ako? Come on, people. Lagi niyang sinasabi na hindi pwedeng mag-cellphone sa opisina nila. Pero sa tuwing magpo-post ng picture sa FB, laging hawak yung cellphone. Yung parang mayat maya may kausap at ayaw mawala yung cellphone sa kanya. Until nag-decide ako na i-unfriend na lang uli. Kasi paulit-ulit lang akong nasasaktan. Halos ilang buwan akong nawala sa focus at halos araw-araw ako nagiinom dahil sa sama ng loob ko. Then one day, naisipan kong baguhin ang cycle ng buhay ko. Nag-gym ako, nag-workout, nag-jogging. Nakatulong naman sa akin yun. Pero ang hirap, pag-isip ang kalaban mo. Sabi ng iba, overthinker ako. Pero kasi may pattern lahat ng nangyayari. Almost lahat din ng nakakausap ko na galing sa Dubai, ganyan yung sinasabi sa akin. Sila din yung nagkakarelasyon. Sila magkakatrabaho. Sa ngayon, hindi ko na iniisip pa siya. Kasi sabi nila, diba? Your absence make them realize. Pero parang wala Well, alam mo, lalaki rin kasi ako. So yung ganyang sitwasyon at comfort, yung kailangan, madali lang mapasok yan ng lalaki. Pero naniniwala pa rin ako sa saying na nasa partner mo rin kung hahayaan niya na mag-entertain ng ibang tao. Until now, wala kaming communication ni Bea. Tsaka na lang daw kami mag-usap pag nakauwi na siya. Wow, really? Ano ako, jowa mo lang? Kasal kami at may 2 anak. Yung alam mong masaya siya despite sa mga nangyari sa amin na para bang wala lang sa kanya. Kaya ngayon, kahit papano, nakaka-move on na ako. Focus sa mga anak ko at sa trabaho ko. Hanggang dito na lang siguro muna, DJ Rocky. Bahala na ang Diyos sa mga susunod na mangyayari. Muli, ako si Vince at ito ang aking secret vow. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. Na! Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko.
sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera, and this is Top Secrets. Ito po ang programa para sa mga kabisyo natin gustong magbahagi ng kanilang pinakatatagong sekreto. And since it's Friday Kabisyo, syempre, rated SPG ang ating mga top secret sharer. Pero alam nyo, itong top secret sharer natin na si Talia, may halong, alam mo yun, kaseryosohanin. At the same time, message to everybody itong kanyang top secret. So, hello Talia, nandiyan ka pa ba? Opo. Hello po. Ayan, sana kahit papano ay medyo nakapagpahinga-hinga ka, no? Nung tayo yung nagkaroon ng break time, nag-commercial break. Nasa na nga tayo natapos kanina? Yung naramdaman mo. Opo. Alam niyo po yung kasama ko po sa buhay, my husband has been very brave. Mhm. Isa po siya sa pinakamatapang na tao na nakita ko. May anak kayo? Kasi po wala po. Mhm. Wala. Swerte nga po, wala eh. Mhm. Napakatapang po nitong tao na to. Sobrang tapang niya na hindi ko po sukat akalain nakakayanin niya kasi po hindi niya po ako binitawan. Mhm. Kasi po kapatid ko po yun eh, ang dapat pong mag-shoulder ng responsibilidad at pagdurusa kung ako pong tatanungin is ako kasi kapatid ko siya eh. Mhm. Kumbaga po nadamay lang po siya. Mhm. Pero alam niyo po hindi niya po ako binitawan. Napakabuti po nung puso niya, yung pinagsumpaan po namin, hindi niya binitawan, hindi niya tinalikuran. Despite po sa ganito. Mhm. You're blessed na magkaroon ka ng ganyang asawa ha. Kasi may iba kapag nandun ka na sa pinaka baon na lupa, hindi ka nasasamahan, 'di ba? Parang sa ginhawa lang eh, parang nakakalimutan yung sinumpaan eh nung nagpakasal. You're Maano blessed. po siya, tsaka matapang. Matapang po siya na kaya po alam niyo po madalas, gusto ko na lang pong solo. Hindi ko po siya, kasi po nakikita ko nadudurog siya eh, kapag ka po Naging emotional nakikita ko po ka. siya, natatakot po siya. Mhm. Nakikita ko na naaawa siya sa akin. Mhm. Yung mga ganun po. Kaya po, minsan talaga lagi na lang po ako nagpapasalamat. Alam niyo po, ang dasal ko before is, sana po, hipuin niyo yung puso nila para po wag silang magalit sa amin. Alam niyo po, DJ Rocky, kung anong dasal ko ngayon. Anong dasal mo? Lord, hipuin niyo po yung puso ko para po maunawaan kung ba't sila nagagalit. Yun na po yung dasal ko ngayon. Kasi po alam ko po talaga na pinaghirapan nila yun. Kaya kahit po ganito yung nangyayari, alam ko po na ira lang po to ng buhay ko. Nung napanood ko nga po yung movie ni Rosana Roses na Kuracha, iyak po talaga ako ng iyak kasi ganun po yung sitwasyon. Ang tawag po kasi sa amin is torero. Yun po kasi yung tawag sa mga nag-show, couple show. Mhm. Torero po ang tawag. So, yung sa ganun pong kahirap na sitwasyon, parang lagi ko pong kailan matatapos, Mhm. paano, wala na nga po kong maramdaman kapag ka po may kaharap akong mga Mhm. viewers. Parang naging normal na sa'yo kasi nga trabaho na ito para sa'yo eh. Nakakatakot nga po kasi normal na siya. May Parang balak ka bang hindi ko na siya normal. May balak ka ba na pagkatapos mo mabayaran lahat ng utang mo, titigilan mo na to? Sa ngayon po, opo. Yun po talaga yung goal ko para po magkaroon po ng katahimikan yung husband ko, Mhm. yung mga nagmamahal sa akin, yung mga pamilya ko. Sino lang Gusto ko nakakaalam po nito? wala po, kami lang pong mag-asawa. So hindi alam to ng iba mo pang mga kamag-anak at hindi rin ito alam Hindi ng pamilya ng asawa mo? Hindi po nila alam. Dalawa lang po kaming nakakaalam. Wala bang nagkaroon ng idea na ito yung ginagawa mo? As in, wala pa? Na parang, uy, napanood kita sa ganito. Uy, nakita kita sa ganito. Uy, may profile ka pala sa ganito. Meron bang ganun na chance? Alam mo niyo po, yun po yung isang dahilan kung ba't po ako tumawag sa inyo para i-share. Kasi po, masyado na siyang mabigat.
At meron po nakakaalam sa mga tao Sino na to? pinagkakautangan namin. Ginagamit na po nila yun against me. Na sinasabi po nila na ikakalat nila. Mhm. Alam niyo po sa akin po kung ako lang po. Kasi po handa po ako nung pinasok ko talaga eh. Buo po talaga yung loob ko. Yun nga lang po yung husband ko po. Ayoko po siyang Madamay. madamay. Kasi po kaya ko pong sarili, kaya ko po. Kaya ko pong pasanin kasi handa po talaga ako. Kaso po ito pong tao na to na dinadamayan lang niya ako, hindi niya ako binibitawan. Na ano po ako sa kanya, nahihiya po ako. Para po madamay siya sa ganitong klaseng kahihiyan. Kasi alam ko po talaga nakakahiya. Etong nakakaalam na pinagkakautangan ninyo, nag-threat sa'yo na kapag hindi mo pa siya binayaran ng ganitong amount, ipapakalat niya na o kinalat na ba niya? Nagsimula na po siya na mag-PM po sa mga friends at sa iba pong pinagkakautangan namin. Hindi niya ba Actually po, naiintindihan yung na brother ko po, yan yung ano ginagawa nyo para mabayaran sila? Sabi po nila para daw po magtanda, actually po sinabi niya po sa brother ko na nang-scam sa akin. At ang masakit po doon, ang opinion po ng brother ko, alam niyo po kung ano, ito po isa po to sa pinakamasakit. Ako na daw po ang pumili nito dahil marami pong maayos na paraan daw. Wow, coming Hindi niya from po him. ako maintindihan. Hindi niya po ako maintindihan na mabigat na po yung sitwasyon ko. Kasi yung pera po kasi, siya po yung mga pera pong nakuha niya sa pagkakaalam ko po ginagamit niya. Ako po yung pera pong nakuha niya sa under my name and under my business. Nasa kanya. Kaya po talaga wala akong hawak na pera kahit po konti. Sa kanya ko po narinig yung ganun po na ako po ang pumili. Napakasakit po nun kasi po ni sa hinagap, ni sa pangarap, hindi ko po naisip na magkakaganito po yung buhay ko. Hindi po talaga. Pero tuloy-tuloy po ang buhay. Araw-araw po yan. Wala pong oras. Tuloy-tuloy po pagka po may tumawag sa akin, tinatanggap ko. May action Kasi steps ka ba? tumal eh. May action steps ka ba para ma-contain kung ano man yung nalaman nung isa sa mga taong nakadiscover na yan yung nagiging trabaho ninyo? DJ Rocky, wala na po akong magagawa eh. Kasi po nauunawaan ko po kung ba't po siya galit. Pinilit ko po talagang unawain sa utak ko. Hindi ko rin naman po pwedeng i-hold yung payment ko sa kanya kasi po magiging personal na po yun. Ang nasa isip ko na lang po, siya na po ang magdadala nun. Kung sisirain niya ako, gusto ko lang po siyang bayaran. Gusto ko lang po talaga silang bayaran lahat. Lahat po talaga sila, gusto ko lang po silang bayaran. Kaya po, may timeline ganito. ka ba? May timeline ka ba? Parang base sa computation mo and sa flow nung pera na pumapasok sa inyo ngayon, mga kailan kaya ito palagay mo? Parang, hindi ko po talaga masabi kasi po, ano po kasi to may pagka-illegal. Kaya po hindi ko rin po masiguro kung gaano tatagal. Kasi po kahit po tumagal ang kalooban ko dito, hindi ko po alam kung may magsusuplong sa akin or kung paano po ba, kung may magkakagusto pa po ba sa akin. Kasi po dito po, pagka po napanood ka na po nila, hindi na po sila babalik. Siyempre po ano naman, bago naman. Kasi po may kakayahan naman po silang magbayad. So, bago naman, ibang tao naman. Iba naman ang panonoorin namin. Unless nga Hindi yung naman- benefactors mo. Opo, yung benefactors ko po na regular clients. Pero syempre po, kasi po may mga sabit po yung DJ Rocky, kaya po hindi pa rin po yung sigurado. Pagka po nahuli yun, nahuli po ng misis yun, putol po yun agad. Kaya, Normally, wala yung mga kliyente mo taga anong bansa ba? iba-iba po. Pero yung may gusto po kasi sa body type ko is Americans eh. May mga ano po yan, meron pong ganitong lahi, ganito po ang type na gusto nila. May mga preference Siguro po kanya-kanya.
Opo, meron tinuro po yun sa agency. Doon nag-agency po ako, tinuturo po nila yun. Kaya po, alam namin. Kumbaga, Kung ano po yung may sasabihin. briefing. Opo, ano po yun? Weekly po yung seminar. Weekly May seminar seminar po. para masumusay pa kayo, ganun. Opo, meron po talagang ganun kasi po may leveling po yun. Para po yung aquarium, DJ Rocky eh. Mm-mm. Nasa isang aquarium po kayo na doon namimili. Mhm. Buti hindi mo naman naisip na pumunta na sa ganun. Sa personal po, Mm-mm. O naisip mo rin Hindi po. yun? nung nasisira na po yung ulo ko sa kaloo, yung hirap na po talaga ako. Kaso po naisip ko po hindi po deserve ng mga taong nagmamahal sa akin na makita ako na ganun. Kaya po nagtago na lang ako. Mhm. Kaso po alam niyo po mabigat na mabigat po talaga sa loob ng itinatago, ng wala pong pinagsasabi. Napakasakit po talaga sa kalooban na ganun. Tapos po yung natatakot ka kasi baka mamaya biglang sumabog, biglang magising ka na lang na nasa social media ka na. Mhm. Ganun po yung fear ko ngayon. Kaya po, napakaswerte po ng mga taong may option. Mhm. Ako po kasi wala po talaga akong... Pero just in case, Wala po talaga handa akong ka, pagpilian. handa ka sa lahat. Handa ka. Handang-handa po ako. Kasi po, mula po noon hanggang ngayon, malinis po intensyon namin. Mhm. Wala po akong intensyon na takbuhan sila. Mhm. Wala po. Gusto ko po talaga silang bayaran. Lagi ko po sinasabi sa kanila, lumalaban na ako na siraan ng buhay para mabayaran kayo. Sana, wag ninyo kaming husgahan, wag ninyo kaming murahin, wag ninyo kaming saktan. Mhm. Yun lang po yung pakiusap ko. Kasi po, lalo po yung husband ko, mabuting tao po siya. Mabait po siya. Hindi po niya deserve yung mga ganun. Nadamay lang po sa akin kasi. Mhm. Nadamay lang po. Talia, kung ngayon nakikinig yung kapatid mo, pwede mo ba siyang bigyan ng mensahe? Or pwede ba namin siyang yakapin ng sobrang higpit pero sa leeg lang? Pwede ba yun? Bigyan mo naman siya ng mensahe. Kung sakaling nakikinig siya ngayon bypassing, biglang nakikinig yung kapatid mo, diretsohin mo na anong mensahe mo sa kanya. Ang gusto ko po sabihin sa kanya, yun nga po, Kunwari kausap mo Darating siya ang ngayon. panahon. Kunwari kausap mo siya ngayon. Ano- darating ang panahon makakalimutan ko lahat. Mapapatawad ko po siya kasi kapatid ko po siya. Pagmahal po talaga ako sa kapatid. Mapapatawad ko siya, sigurado po yun. Pero yung dangal ko po, hindi ko makakalimutan. Kung ano po yung nawala sa akin, hindi ko makakalimutan. At dala-dala niya po yun. Siya po ang may credits kung bakit po ako naging isang sikat na showgirl. Mhm. Nakakatawa po, pero nakakatawa po, minsan po pinagtatawanan ko na lang yung sasabihin po sa akin na, ang tawag po kasi sa akin sa agency before is fast rising star. Kasi po, biglang Ang galing mo. nakilala po talaga ako agad. Opo, Magaling ka. fast Ganyan. rising star. Plus, kapag ikaw talaga nandun ka sa sitwasyon na napaka-desperada mo na makakuha ng pera at makalikom ng pera, sisipagan mo, bukod sa sisipagan mo, gagalingan mo talaga para agad-agad makakuha ka ng magandang pera, diba? Tungo DJ Rocky, kala nila bawat indayog, bawat sayaw, bawat kalabit, bawat hipo mo sa katawan mo, akala po nila gustong-gusto mo. Tuwang-tuwa sila sa nakikita nila na yung bawat haplos mo, bawat lumalabas sa bibig mo, yung ungol mo, gustong-gusto nila. Akala nila ang galing-galing mo. Pero alam niyo po, bawat ungol na lumalabas, bawat pagsunod mo sa hinihiling ng customer, nauubos po ako. Pero kinabukasan po, tatayo ka, babangon ka na parang wala, laban ulit. Tapos hahawakan mo ulit yung sarili mo. Tapos, ganun ulit. Ikot ng ikot, ganun po na ganun ng cycle. Ubus na po ako eh. Naiiyak ako. Ubus na po ako. Pero tatayo po ako kasi po para ko silang anak na. Kung sa kanila po, sa ibang tao po, mayroong tanong, no, para kanino ka bumabangon? Alam niyo po kung ano pong dapat na itanong sa akin o sa mga katulad ko showgirl. Para kanino ka humihiga? Yun po yung dapat na tanong sa amin.
para kanino ka humihiga at bukas para kanino ka babangon. Para sa kanila po ako bumabangon. Sana po wag po nila kaming husgahan. Kasi ang hirap po na sitwasyon. Wala na po talaga kaming daan palabas. Ito na lang. Sa asawa mo, kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo? Nagpapasalamat ako, sabi nga nila, di ba, sabi sa Bible, ang kayamanan ay namamana sa magulang, pero ang mabuting asawa ay regalo ng Diyos. Nagpapasalamat ako dahil tayong dalawa yung nagkatagpo. Tsaka pasensya ka na din kasi pasensya ka na, nadamay ka. Salamat di mo ko binitawan, di rin kita bibitawan. Kahit sa ang impyerno ka magpunta, sasama ako. Sasama ako sa'yo. Katulad ng pagsama mo sa akin ngayon na nasa impyerno ko. Thank you. Thank you din, Talia, ha? Uy, suminghot na. Salamat po. Malaking kagaangan po sa kalooban ko na i-share ko po yung storya ng buhay ko. And hugs to you. Isang mahigpit na yakap sa'yo sa buong katawan mo, pero isang mahigpit na yakap sa leeg dun sa kapatid mo. Opo. Sana gumaan talaga yung nararamdaman mo. No judgment at all. Ang gusto lang namin ay mapabuti ka, maging maayos yung buhay mo, and at the same time, matupad lahat ng pangarap mo. At kung pangarap mo ay makaahon dyan, naway matupad ito. Sana yung mga nanonood ngayon, nakikinig ngayon sa atin, sabay-sabay tayo magdasal ha, na maging maayos yung lagay ng ating top secret sharer. Dahil ramdam naming lahat ang iyong malinis na intensyon, ang malinis mong hangarin na mabayaran mo lahat ng iyong pinagkakautangan at nang makaahon na sa pagkalugmok na ito. Opo. Ayan. Thank you, Talia. Maraming salamat po. DJ Rocky, you know what? You've been an inspiration to me. I'm always listening to you. Nasa afternoon slot ka palang nakikinig na ako sa'yo talaga palagi. Oh, thank Because you. of your wisdom, sobrang nakakagaan ka ng loob. Kahit pakinggan, lalo pala ngayon nakausap ka. Oh, thank you. I hope to meet you in person. No judgment at all. Kung gusto mo, kami pa magbabayad ng views mo. Charot! Hello? Handa na po ako. Pero kahit wala ng pakitaan. Yeah, but Talia, I hope to meet you in person ha. Tsaka sana talaga umayos na yung lagay na meron kayo ngayon. And salute sa husband mo at lalong-lalo na sa'yo because hindi lahat ng tao nakakasurvive sa ganyang klaseng sitwasyon. Alam mo yung parang nakakabaliw. At ewan ko ha, siguro meron lang din akong opinion about mga ganitong klaseng trabaho. Kapag sarili mo lang naman yung ginagawan mo ng kasalanan at wala kang taong ibang inaapakan, that's okay. Kung gagawa ka ng kasalanan mo sa sarili mo na lang, diba? That's okay. Kasi, Opo. At least walang tinapakan tao. totoo. Wala kang tinakbuhan. Totoo. Kung bagay ko nga, magbabayad ka pa at nagbabayad ka pa nga ng pinagkakautangan ng hindi mo naman kasalanan, diba? Ikaw lang yung humaharap. So, saludo talaga sa'yo. Saludo. Thank you. Thank you, Talia. God bless and good night to you. Good night. Maraming salamat po. At yan po ang ating, wait lang, hindi bagay yung yung background song natin eh. Oo, may konting SPG yung ating napakinggan kanina. But it was more of an inspiring kind of call, no? Inspiring kind of story. Sabihin na natin na sa mata ng ibang tao, hindi yun okay. Hindi yun malinis. Like, yak, diba? Bakit ka gagawin ganyan? Yung dangal mo, kumusta naman? You're being paid as a sex worker online. Grabe naman yan. Ang dami pa namang mga malilinis na paraan para ikaw ay kumita ng pera. Yung kagabi, diba sabi ko, marami namang paraan eh. Marami namang paraan. Yung malinis na paraan. Ba't di yun yung gawin mo? Hanggat maaga pa.
But this time, sabihin ko sa'yo, dahil dun sa call na yun, mas naunawaan ko yung mga taong nandun sa ganung klaseng sitwasyon. Lalo na yun, 4 million yung kailangan bayaran, 3 million pa yung kailangan bayaran. And hindi lang naman yun yung dapat nilang bayaran, kundi yung mga monthly expenses nila or daily expenses nila. At sa liit ba naman ang pinapasahod dito sa normal na isang manggagawang Pilipino? Diba? Parang gugustuhin mo na talaga na mag-online showgirl ka na lang. Yung akala mo, pag sinabi natin showgirl online or sabihin natin model online, sex worker ka online, ibig sabihin nun easy money. Pero kung tutuusin, hindi naman siya easy money. Bakit? Kasi tuwing mag-show ka, may bigat kang nararamdaman. To the point na kapag araw-araw mo siyang ginagawa, nagiging normal sa'yo, pero alam mong empty ka inside. And it's not the best feeling na araw-araw, yun yung dala-dala mo. So, respect to those people na yun yung hustle. And I think if we respect each other's kind of hustle, as long as wala po tayo natatapakang ibang tao, malinis ang ating intensyon, then, walang pakialaman yun ang ginagawa, diba? Tsaka kung papipiliin nyo nga ako ng kasalanan, mas gugustuhin ko na magkaroon ako ng kasalanan sa sarili ko kesa magkaroon ako ng kasalanan sa ibang tao. Kumbaga kung papipiliin mo ako kung ano yung less evil, is it magnanakaw or pokpok? Pipiliin ko pokpok. Bakit? Kasi ang vina-violate niya lang yung sarili niya eh. Or baka ngayon hindi niya pa naisip na violation yun sa sarili niya. Pero, nagsishow siya, pero sarili niya lang yung daladala niya. Wala siyang hinahablot na ibang bagay. Para nakawin, wala. Sarili niya, daladala niya. Unlike pag ikaw, magnanakaw ka, nakaagrabyado ka ng iba kasi pinaghirapan ng iba yung ninakaw mo. So, Kabisyo, let's be kind to others and let's respect the hustle of each and every one. This is Top Secrets. That portion was brought to you by Advance. Walang kasi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! And now, it's time for SPG, as in Super Bagoner Secret Files. Hinawakan niya ako sa mga balikat ko. At saka niya ako hinagis sa kama. Ang aking tatay hindi nakakapagpigil. Pumapatol sa sarili niyang anak. Itago niyo na lang ako sa pangalang Donna. 16 years old, nakatira sa Taguig. Third year high school niya ako. At mag-isa akong pinapag-aral ni Papa. Si Papa na lang ang tanging pamilya na meron ako. Kaya naman, hindi ko magawang mag-boyfriend. Sa madaling sabi, wala pa akong karanasan. Pero nagbago ang lahat. Isang gabi, nag-aayos na ako ng mesa para kumain. Bigla na lang dumating si Papa. Lasing na lasing. Tapos, panay ang tingin niya sa akin. At napapailing-iling.
At saka ko lang naalala na nakapantulog na ako. Isang see-through na bestida ang suot ko. Kaya naman, nakikita ang lahat ng itinatago ko. Liban na lang sa baba. Pinaghain ko si Papa. Pa, kain ka na. Sabi ko. Patay mali siya lang ako. At sabay kumain kasama niya. Pero, laking pagtataka ko. Panay pa rin ang titig niya sa akin. Hanggang sa matapos na kaming kumain. Dumiretso na ako sa kwarto. Hindi ko nailak ang pinto. Tuloy-tuloy na pumasok si Papa. Tinitigan niya akong mabuti. Hinawakan niya ako sa aking balikat. At saka niya ako hinagis sa kama. Pinadapa niya ako. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. At nakita kong hinubad niya ang kanyang sinturon. Kinakabahan na ako. Pagkatanggal niya ng sinturon niya, pinalo niya sa akin. Sabay sabing, "Tang mo, Dondon! Pinayagan na kita na magpakabakla. Talagang kinarir mo. Hayop ka. Hubarin mo yung bestida ng nanay mo." And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabigay nga niya ang pangarap kong kasal. Pero hindi niya kayang maging mabuting asawa. Hi DJ Rocky. Habang ginagawa ko tong sulat kong to, umiiyak ako. Kasi inaway na naman niya ako. Itago mo ako sa pangalang Casey, 28 years old. At ito, ang aking secret file. Nakilala ko si JR sa internet. Mas matanda lang siya sa akin ng 1 taon. Inad niya ako sa Facebook. Siyempre, alam mo naman ang mga kabataan. May makita lang na naka-spaghetti strap na damit. Add na agad. Well, magkaiba kami ng buhay ni JR. Ako ang breadwinner. Ako ang bumubuhay sa pamilya ko. Siya naman, sarap buhay sa pamilya nila. Palibasa bunso. March 2020. Nagkakilala kami. Chinat niya ako. Nagkausap kami, kwentuhan. Araw-araw ganun ang ginagawa namin. Kasagsagan pa noon ng COVID, lockdown. Wala siyang trabaho nung nakilala ko siya. Ako, isang account officer sa bangko. Siyempre, pansamantala, nagsara ang mga kumpanya dahil sa lockdown. Kaya,
Nagkaroon ako ng maraming time para makipag-chat. Siya una nag-chat. Hi. Message niya sa akin. Hi din. Reply ko sa kanya. Hanggang sa humaba ng humaba. Halos 3 a.m. na kami nakakatulog pag magkausap kami. At palaging kilig na kilig ako. Ang chat namin hindi consistent. Every other day. Ewan ko kung bakit. Pero ako, araw-araw ako nagchat-chat sa kanya. Minsan nga, 3 days, hindi siya nagchat-chat. Hanggang sa hihintayin ko na lang ang chat niya para maging masaya ulit. One time, kasama ko ang mga kaibigan ko. Alas 9 ng gabi, nakatambay lang kami sa bahay. Tapos biglang tumunog yung cellphone ko. Akala ko, message lang sa group chat namin. E di, agad kong tiningnan. Aba, pagkakita ko ng message, si JR pala. Kinilig ako ng konti. Ang message niya ay, Hi, gising ka pa? Sumagot naman ako ng, obvious ba? At nag-reply siya ng, sorry na, naging busy lang ako. Sumagot naman ako ng, busy, sabi mo wala ka namang trabaho. At ang sabi niya, marami akong ginawa. Naglinis ako ng bahay, naglaba. At sabi ko, 3 days kang naglinis at naglaba? Tapos sabi niya, ikaw naman masyado kang matampuhin, marami lang talaga akong ginawa. May nagpagawa kasi sa akin ng motor. Eh syempre, pandemya ngayon, ginawa ko na lang, sayang naman eh. Pag ako may ginagawa hindi kasi ako masyado nagsi-cellphone pag ganun. As yun, natagpuan ko na lang yung sarili ko na napapangiti sa mga sinasabi niya. Then, sabi ko sa kanya, kailan ka naman ulit magchat-chat? Tapos sabi niya, bukas din magchat-chat ako. Tapos sabi ko, sabi mo yan hihintayin ko. Hanggang sa nagkinabukasan na. As usual, hindi na naman siya magchat-chat. Ay, kailan kaya ako ulit chat noon? 2 days na, hindi pa rin nagchat. Sabi ko sa sarili ko, pag nag-chat yon, hindi na ako magre-reply. Tapos biglang nag-chat. At ang sabi, magkita na tayo. Ayokong maging marupok. Ayoko sanang buksan yung message niya pero gusto ko din kasing magkita kami. So, nag-reply na ako. Okay, kailan? Then sabi niya bukas. Ang problema, ang daming checkpoint. Magkaiba kami ng municipality. Na parehas kaming Batangas lang. Bawat crossing may checkpoint. Sabi niya ako bahala. Kinabukasan pinag-ready niya ako. At hindi ko makakalimutan. May 15, 2020, alas 4 ng hapon, unang pagkikita namin. Sinundo niya ako sa kanto namin kasi ayaw niya magpakita sa amin. Dinala niya ako sa bahay ng kaibigan niya, nag-inom lang kami ng konti. Tapos 10 p.m, hindi kami umuwi. Sabi ko, ihatid na niya ako. Hindi na raw niya kaya. Nung panahon na yun, wala pang biyahe. Kaya wala pa akong masasakyan pa uwi. Dinala niya muna ako sa bahay nila ng Patago. 2 lang sila ng tatay niya sa bahay nila. 2 lang sila. Tapos, ayun. Dahan-dahan siya nagbukas ng pintuan para hindi magising yung tatay niya. Pumasok kami sa kwarto niya. At dun na. Tama kayo nung naiisip. May nangyari nga sa amin. Hanggang sa nakatulog na kami. Kinabukasan nakala ko ipapakilala niya na ako sa tatay niya. Ang hindi ko alam, itatago niya pala ako sa kwarto niya ng 3 araw. Hindi talaga ako lumalabas. Lalabas lang ako sa bahay o sa kwarto na yun pag wala yung tatay niya. Lalabas lang ako pag magbabanyo ako. Dinadalhan niya lang ako ng pagkain sa kwarto. Ganoon naman daw talaga siya sa kwarto kumakain. Hindi nahalata ng tatay niya na may kasama naman siya sa kwarto.
Buti na lang, may tiwala sa akin ang mga magulang ko. So sinabi ko lang sa kanila na nandito lang ako sa bahay ng kaibigan ko. 3 days na akong hindi nakakauwi. Sabi ni Mama, uwi ka na. Masyado ka nang matagal dyan. Kaya gumawa ako ng paraan para makalabas ako ng bahay nila. Pag alis ng tatay niya, umalis na rin kami. Hinatid niya ako uli sa kanto. Then after nun, palagi pa rin kami magka-chat. Araw-araw na. So, yung malungkot kong buhay, napalitan ng saya. Kaya masasabi kong talagang mahal ko na siya. Pero hindi pa kami. Kaya tinanong ko siya, tayo na ba? Sabi niya, bakit may ganun? Sabi ko, ibig mong sabihin wala kang balak na gawin akong girlfriend mo? Tapos sabi niya, hindi naman sa ganun. Pero, wala eh. Ang pangit nung reply niya lang sa akin. Nakakasakit ng damdamin. Hindi ko na siya chinachat. So lumipas ang mga araw. Nagchat siya bigla, nasa kanto raw siya. Lumabas ako, magbihis daw ako, ipapakilala niya ako sa tatay niya. E di nagmadali ako. Hindi matanggal yung ngiti sa labi ko. Pag uwi namin sa kanila, nagulat yung tatay niya. Nagmano ako, tinanong niya ako ng mga kung ano-ano. Sabi niya, alam ba ng mga magulang mo na nandito ka at dito ka matutulog? Sabi ko, ang alam po kasi nasa kaibigan ako. Sabi ng tatay niya, kaibigan pag nabuntis ka niyan, babae ka pa naman. Tapos, nagulat na lang ako sa mga susunod na eksena. Nagkasagutan sila ng tatay niya. Sabi ni JR, tatay, ano ka ba? Sumagot naman ang tatay niya ng, kilala ka ba sa mga yan? Pag nabuntis mo yan, may trabaho ka ba? At sumagot naman si JR ng, hindi ko bubuntisin. Tapos bigla niya akong hinila papasok ng kwarto niya. Sabi ko na lang sa tatay niya, sorry po. Tapos, nang makapasok na kami sa kwarto niya, sabi ni JR, dapat di ka nag-sorry. Pero alam mo, gusto kita. So sabi ko, ano naman? Tapos sabi ni JR, niligawan pa ba kita? Tapos sumagot ako ng, hindi na. Tapos nagyakapan na nga kami. At nag-kiss na kami. Ayun, after nun, masaya yung relasyon namin. Palagi niya akong sinusundo. Tapos August 2020, pinakilala ko siya sa amin. Naging legal na kami, both sides. Then, lumipas pa ang mga araw. Habang nasa kama kami, nakahiga kami. Sabi niya bigla sa akin, pakasal na tayo. Binigyan niya ako ng singsing. Sabi ko, wait. Di ba parang sobrang bilis naman? Tapos sabi niya, dito rin naman punta natin eh. Napaluha ako at napayakap sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sinuot niya sa akin yung singsing. Tapos sabi niya sa akin, mahal na mahal kita. Mahal mo rin naman ako, di ba? Sumagot naman ako ng oo naman. Tapos sabi niya, matanda na naman tayo eh. Kaya natin to. So pagkagising namin, sinabi namin sa tatay niya. At sinamahan niya kami sa bahay para magsabi na gusto naming lumagay sa tahimik. At nagkakasundo na nga ang buong pamilya. January 16, 2021 ang kasal. May 4 na buwan kami para magprepara. Wala naman siyang trabaho. So sagot ng magulang niya ang kasal namin. Siyempre dito sa Batangas, hindi pwedeng isang baboy lang ang handa mo. 10 baboy yung handa namin. May kaya naman yung pamilya niya. So naging maayos ang pagprepara ng kasal. Hanggang sa naikasal kami. Hindi ako makapaniwala na ang bilis ng pangyayari. Tapos, ayun na. Naglalakad ako sa altar, umiiyak. Hindi ako makapaniwala na mangyayari to sa akin. Wala pala talaga sa tagal ng relasyon. Basta, pag gusto mo na yung tao, mahal mo na yung tao, yun na yun.
So fast forward after the wedding, hindi na kami umalis para sa honeymoon. Bahay lang kami. Ang saya. Sabi ko nga sa isip ko, sa wakas makakasama ko na si isang bubungang taong mahal ko. Then Feb 2021. Valentine's, wala kahit ano. Naiintindihan ko kasi nga naman wala naman talagang pera. Although, may pera kami galing sa mga sabit ng ninong at ninang namin nung kasal namin. Pero ayaw niya ipagalaw yun. Natuwa naman ako kasi, napaka-practical naman ito para sa pera. Hanggang sa, lumipas sa mga araw, hingi na siya ng hingi para sa motor niya. Pambili raw ng mga parts. Bigay naman ako ng bigay. 2 months pa lang kaming kasal, pero sobrang laki na ng pinagbago. Palagi kami nag-aaway, nagsisigawan, minumura niya ako. May sarili kasi kaming bahay. Pinagawa talaga ng magulang niya para sa kanya kasi alam naman daw nila na mangyayari na magkakapamilya siya balang araw. At dahil bunso siya, kaya bigay sa luho. Then, one time nangingi siya sa akin. Hindi ko na siya binigyan kasi paubos na ang pera namin. Nagalit siya, muntik na niya akong saktan. Hanggang sa binigay ko na lahat, walang-wala na kami. April 2021, wala kaming pera ni piso. Dinalhan kami ng tatay niya ng groceries. Tinipid ko yun. Sabi ko sa kanya, maghahanap ako ng trabaho. Bigla niya akong hinawakan sa pisngi ko at pinisil. Sabi niya, walang magtatrabaho. Bakit? Ha? Para lumandi ka? Iyak ako ng iyak nun. Hindi ko magawang mag-chat sa mga magulang ko, sa mga magulang niya. Hiniisip ko na lang, ganito talaga siguro ang pag-aasawa. Then one time, nakaupo kami sa sofa nanonood ng TV. Sabi niya, gusto ko nang magkaanak. Tumaas lahat ng emosyon ko, nagalit ako. Anak? Anak? Hindi mo pa nga ako kayang buhayin? Umaasa pa tayo sa mga magulang mo? Anak pa gusto mo? Tapos hinablot niya yung buhok ko. Sabi niya, iiwan daw niya ako kapag hindi ako nabuntis ng buwan na yun. Hindi ako makapagsalita nung time na yun. Nung buwan na yun, hindi ako nabuntis. Araw-araw, pinamumukha niya sa akin na wala akong kwentang babae. Sabi niya, bakit kasi ikaw naging asawa ko? Ang sakit-sakit nun. Sabi ko, bakit? Pinilit ba kita, ha? Pinilit ba kitang pakasalan ako, ha? Ikaw ang nag-propose, ikaw ang unang nag-chat, ginulo mo ang nananahimik kong buhay. Tapos yan yung sasabihin mo sa akin. Wala akong ginagawa sa yung masama, kahit na araw-araw mong ipinamumukha sa akin na wala akong kwenta. Pag uwi mo galing shop, pinagsisilbihan kita. Bago ka umalis, bago ka matulog, naglalaba, naglilinis sa mga pinagkalatan mo. Ni hindi na nga ako nagpupunta. Nagpapapunta ng bisita dito kasi wala akong maialok na merienda sa kanila. Yung kinikita mo sa shop, nakikinabang ba ako? Hindi, diba? Ikaw lang din. Wala ka naman kasing pakialam sa nararamdaman ko. Ba't mo ba ako ginaganito? Ngayon lang ako nagsalita ng ganyan sa'yo sa buong pagsasama natin. Tahimik lang ako. Pero ang sakit-sakit na. Sabi niya, tumigil ka na. Sabi ko, tumigil na ako? Itrato mo naman ako bilang tao. Kahit hindi na bilang asawa. Sabay alis. Umuwi muna ako sa amin. 3 araw ako sa bahay ng mga magulang ko. Sinundo niya ako, galit na galit siya. Sabi niya, diyan ka na lang ha? Tapos, sumama na ako. Sabi kasi ng tatay ko, pag sinaktan ka, sabihin mo sa akin. Pero hanggat hindi ka nilalaparan ng palad niya, tiisin mo hanggang kaya mo. Pagkasabi nun ng tatay ko, hindi ko masabi yung, Tay,
Ilang beses na akong sinaktan yan. Hindi ko masabi sa kanya kasi ayoko maging masama yung tingin nila sa asawa ko. So pagdating namin sa bahay namin, nag-away na naman kami. Sabi niya, sana hindi ka nag-asawa kung bawat away umuwi ka sa inyo. Hindi ko na siya pinansin. Tapos bigla niyang nasabi na pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay yung pinakasalan kita. Durog na durog yung puso ko nung sinabi niya yung kantangang yun. Iyak lang ako ng iyak. Wala siyang narinig sa akin. Makalipas ang 1 linggo, hinatid niya ako sa magulang ko. Kasi hindi na naman kami nag-iimikan. Sa ngayon, andito pa rin ako sa bahay ng magulang ko. Hindi ko masabi kung anong naging problema. Hindi ko masabi na, Mama, Tatay, sinasaktan ako ng asawa ko. Kasi ayokong aminin sa sarili ko na nagkamali ako ng desisyon sa buhay. Buong buhay ko, palaging tama. Palaging tama yung pinipili ko. Tama dapat. Kasi ako lang yung aasahan sa amin eh. Simula nung nag-asawa ako, si Tatay nagkatrabaho, kahit pa sideline. Si Mama, iniwanan ko ng sari-sari store. Kaya hindi naman ako nag-asawa na iniwan ko lang sila ng biglaan. Kinausap ko si Mama nung gabi. Sabi ko, Ma, mali ba ako ng desisyon? At sumagot naman si Mama ng, kaya mali, kaya tama. Nandyan na yan. Asawa mo na yan. At kahit anong gawin mo, asawa mo na siya. At ngayon ko lang napatunayan ang kasabihan ng matatanda na ang pag-aasawa ay hindi kanin na mainit na isusubo at pag napaso, iluluwa. Sana matulungan niyo po ako sa sitwasyon ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Casey. At ito ang aking secret file. Bakit ko sinaktan ang babaeng nagmahal sa akin ng lubos? Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Max. 22 years old. At ito ang aking secret file. Year 2021, meron akong nakilalang babae na itago natin sa pangalang PK. Siya yung tipo ng babaeng gugustuhin ng lahat. Dahil bukod sa maganda na, maputi, makinis, matangkad, masiyahing tao, matinong babae. At maganda ang fashion sense. Talented na, supportive pa. Crush ng bayan kumbaga. Tinagurian nga siyang Lisa Manoban ng karamihan. Dahil bukod sa kahawig niya yun, ka-vibes niya pa. Nakilala ko siya year 2017. Pero nagustuhan ka siya nung year 2021. Nung ako na yung naging coach nila sa hip-hop.
Natipuhan ko na talaga siya. Hindi ko alam pero medyo weird nung nakaramdam ako ng slow-mo nang makita ko ang ngiti niya. Napasabi ako ng, OMG, totoo ba tong nakikita ko? Para akong nakakita ng K-pop idol sa personal. Eto na ata ang babaeng hiniling ko sa shooting star noon. Shinip na kaming dalawa sa grupo namin dahil nagpapakita ako ng motibo na gusto ko siya. And then dumating yung araw ng competition. Nag-confess ako sa kanya. Halos hindi ako makapaniwala nung hinalikan niya ako sa cheeks. At ang sabi niya, "Ang cute mo pong mag-confess, Kuya Max. May pag-asa ka naman." Pagkatapos noon, hindi ako makatulog at tinadtad ko siya ng mensahe pag-uwi. December 25, 2021 nang maging kami. Maayos ang relasyon namin hanggang sa sumapit ang Feb 2022. Naging LDR kami dahil lumipat sila sa Cotabato City at naiwan naman ako dito sa General Santos City. Naging healthy ang relasyon naming dalawa dahil paminsan-minsan ay dinadalaw niya rin naman ako sa amin. Minsan ako naman ang pumupunta sa kanila. Kaya lang, dumating yung March 2023. Nawalan ako ng gana sa kanya. Distansya ang naging problema. At nagkaroon ako ng laging kasama. Nagkagusto ako sa blockmate ko na itago natin sa pangalang Karen. Kung ipukumpara si PK kay Karen, walang-wala si Karen dahil hindi siya ganun kaganda tulad ni PK. That time, gusto ko lang namang man-trip. Hindi ko naman seseryosohin si Karen. Hanggang sa inusig na ako ng konsensya ko at inamin ko ang katotohanan kay PK na niloko ko siya. Humingi ako ng pagkakataon kay PK. Pinatawad niya ako at tinanggap uli. Then April 2023. Nagkaroon uli ako ng ibang babae. 4 sila. Pinagsabay-sabay ko sila. Wala silang kamalay-malay na pinaglalaruan ko sila. One day nag-away kami ni PK at sa sobrang inis ko sa kanya, ay sinend ko sa kanya ang picture ng isa sa mga babae ko na itago natin sa pangalang Rhea. Ipinagyabang ko sa kanya na may bago na ako. Ipinamukha ko sa kanya na walang-wala siya sa babae ko. Kahit ang totoo, better pa rin siya ron. Sabi ko, ang ganda-ganda ng babae ko di tulad mo. Di ka naman maganda. Ang sabi ng parents ko sa'yo, pangit ka raw at pokpok ka. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinagsalitaan ng ganoon. Siguro dahil nadala na rin ako ng emosyon ko. Nang i-message ko sa kanya yon ay hindi na siya nag-reply sa akin. At hindi pa ako nakontento. Isinend ko pa yung isang picture ng isa ko pang babae na itago natin sa pangalang Dez. May Dez pala ako. Ikaw, anong laban mo? Ilang weeks hindi siya nakapag-online at nag-chat sa akin. Nalaman ko na lang na na-ospital siya. Ang sabi, may anxiety. At ang mas matindi, may brain aneurysm. Nang malaman ko yun, itinigil ko kung ano man yung meron ako sa mga babae ko. At inamin ko sa kanilang lahat na meron akong PK. Pinuntahan ko si PK sa kanila
Kabadong-kabado ako dahil baka ipagtabuyan ako ng pamilya niya. At lalong-lalo na, ipagtabuyan niya ako. Pero, tinanggap niya pa rin ako. Hindi pa rin siya nagbago. Ganun pa rin siya sa kung paano ko siya nakilala noon. At dun ko na-realize na mahal ako ni PK. Nangako ako sa kanya na babalik ako sa dating ako. Kaya't nagtiwala uli siya. Then July 2023, nagkaroon ako ng affair sa best friend niya rito sa Gensan. Naitago natin sa pangalang Greca. Naging coach nila ako sa sayaw. At puro kasinungalingan ang mga ina-update namin ni Greca sa kanya. Kaso ang members ko, kilala si PK at loyal sa kanya. Sinumbong nila kung ano ang mga ginagawa namin ng best friend niya. Kasama na rito yung humihiga si Grepa sa lap ko. Minsan umuupo, sweet kami. Minsan naghahalikan. Wala eh. May distansya. Yun ang problema. Kaya ang ginawa ko ay nakipaghiwalay na ako ng tuluyan kay PK. At itinuloy ko ang relasyon namin ng best friend niya na si Greca. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko kung bakit ko ipinagpalit yung babaeng matino sa babaeng nilandi lang ako ng isang araw. Kung tutuusin, kahit kuko ni PK hindi nangalahati sa ganda ni PK. 2 days na kami ni Greca nang nakita ko si PK sa General Santos City. Kasama ang kapatid ko at ibang barkada. Hindi pa rin siya nagbabago. Maganda, sexy, mukhang malinis, mabango. Lahat ng tao halos nakatingin sa kanya dahil sobrang attractive niya. Nanood siya ng practice namin at doon ko napagtanto na sobrang tanga ko. Umuwi si Greca noon. Siguro dahil nahihiya siya sa kanyang best friend na si PK. Medyo nakaramdam din ako ng kirot sa puso nang makita kong may nagbigay ng bouquet kay PK. Kinagabihan, hindi ako umuwi sa bahay. Nagpakalasing ako. Pinuntahan si PK. Nagmakaawa ako na wag niya akong iwan. Mahal talaga ako ni PK. Binigyan niya ako ng huling pagkakataon. Hiniwalayan ko si Greca at sinabing hindi talaga siya ang mahal ko. Then bumalik na si PK sa Cotabato. Namimiss ko siya palagi. Kaya paminsan, nakakapagsinungaling ako sa kanya. Sinasabi kong matutulog na ako at dapat matulog na rin siya para sabay kami. Pero ang totoo, nakikipag-inuman lang ako sa bar at may mga babae. Minsan ay naisumbong ako ng kapatid ko sa kanya. Bakit mo na naman ako niloloko, Max? Ano bang kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Nagkukulang ba ako ng pag-uunawa sa iyo na mahal kita? Saan ba ako nagkulang? Ano ba? Then I said, bakit? Andito ka ba every competition ko? Di ba wala? Paki mo kung nagiinom ako at may mga babae. Wala ka namang karapatan ah. Nainis ako. Binlock ko siya. Kinabukasan, nag-message ako sa kanya.
Sabi ko, hindi ko nararamdamang sinusuportahan mo ko. Umalis ka na sa buhay ko. Kung hindi mo kayang gawin yun, wala kang kwenta. Then kinabukasan nag-reply siya. Ako pa ang hindi supportive pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat? Bakit makakasali ka ba dyan kung hindi ako tumulong sa'yo? Sinusuportahan kita financially. Pinaparamdam ko sa'yong nasa tabi mo lang ako kahit malayo ako. Binibigay ko sa'yo lahat pati allowance ko tapos sasabihin mo sa akin na hindi kita sinusuportahan? Eh ikaw, ano bang sinasakripisyo mo para sa akin? Ipinaglaban mo ba ako nung inaway ako ng mga kaibigan mong babae? Ipinaglaban mo ba ako sa mga magulang mo? Di ba wala? Nandyan ka ba nung may sakit ako at kailangan kita? Di ba nandun ka sa mga babae mo? Naisip mo ba ako habang ginagawa niyo yung mga kababuyan ninyo ng kaibigan ko? Ang dami mong pagkukulang sa akin pero kahit kailan, hindi ko hinanap sa iba yung mga pagkukulang mo. Paano mo nagagawang saktan ng girlfriend mong nagsasuffer sa sakit niya? Paano ko nakakatulog ng maayos niya? Pagkarinig ko lahat ng yun ay hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Dahil totoo naman. Ang babaw lang pala ng dahilan ko para saktan ko ang babaeng nagmamahal at tinatanggap ako ng buong buo. Hindi na siya active sa social media accounts niya at nalaman kong na-admit siya. Nag-alala ako sa kalagayan niya dahil wala kaming matinong pag-uusap kung ano ba talaga kami. Chinat ko ang pinsan niya kung nasaan ba siya at sinabi niyang, "Huwag mong sasabihin na sinabi ko sa'yo to. Ibinilin kasi sa akin ni Piki na hindi dapat sabihin sa'yo pero na-admit siya." Tinanong ko kung saan. Tinanong ko rin kung inatake na naman ba siya ng brain aneurysm. At ang sabi ng kanyang pinsan ay, "Hindi Kuya Max, may leukemia si Piki. Ayaw niyang malaman mo yun dahil wala ka raw karapatan para dun." Nang marinig ko yun, parang binagbagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ako makatulog kay iisip sa kanya. Isang araw nalaman kong na-discharge na siya, chinat ko siya. "Kumusta ka na?" Sinin lang ako. Sabi ko, replyan mo naman ako. Then she said, "Ano ba Max, tigilan mo na nga ako." Then I said, "Ayoko, hindi kita titigilan. Mahal na mahal kita. Please, wag mo akong iwan." Then she said, "Hindi na ikaw yung Max na minahal ko. Tigilan mo na ako. Ito naman yung tama, itigilan natin to. Magagawa mo na lahat ng gusto mo kahit ilang babae pang pagsabay-sabayin mo pwedeng-pwede na. Huli na ang lahat para sa paghingi mo ng tawad. I sacrifice my own happiness just for you. Sinayang ko yung buhay ko sa'yo. Kung alam ko lang na magkakasakit ako sa pagmamahal mo, sana hindi na lang kita minahal. At sana hindi na lang kita nakilala. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan." Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nagkasakit siya dahil sa akin. Ilang araw pang nakalipas, mas lalo kong na-realize na mahal ko siya. Yung boses niya, yung lambing niya, yung pangungulit niya, lalong-lalo na yung ngiti niya. Lagi ko siyang ini-stalk at mas lalo siyang gumaganda. Naging better siya simula nang mawala ako sa buhay niya. Kitang-kita kong masaya na siya. Unti-unti nang nawawala ang lungkot sa mga mata niya. Masaya na lang din ako dahil lumalaban siya. Pero hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko dahil sinayang ko yung taong walang balak sukuan ako. Yung taong nagstay sa mga panahong tinalikuran ako ng lahat. Yung taong naging nanay, BFF at BF yung treatment na ibinigay sa akin. Kung pwede lang na maibalik ko lahat ng pagkakamali ko, na maitama ko yun, hindi ko na sana siya sinaktan at niloko. At kung naririnig naman to, ang gusto ko lang sabihin ay patawad. Patawad, mahal. Alam kong hindi mababayaran ng kahit anumang kasalanang nagawa ko sa'yo.
Sana'y makahanap ka ng lalaking mamahalin ka ng tama at tatratuhin kang parang prinsesa. Sana'y alagaan niya ang babaeng naging parte ng buhay ko. At minsang ginawa rin akong mundo. Sana maging masaya ka sa kung ano ka ngayon. At sana gumaling ka niya para makapagsayaw ka na uli. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Max. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Best friend ko noon. Boyfriend ko na ngayon. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jana. At ito, ang aking secret file. It all started in the year 2009. Second year high school students kami. Nang biglang may inabot sa akin na ang teacher namin na isang love letter. At ang sabi, galing daw yun sa aking secret admirer. Kinilig ako noon. Kasi, ang dami-dami namang estudyante. Ako pa talaga ang nagustuhan. So, nakilala ko na itong secret admirer ko na ito. Siya ang pinaka-cute sa batch namin. Chubby siya. Lagi niya akong dinaraanan. Sinusulyapan. Uy, Aaron! Si Jana, oh. Tukso sa amin ng iba naming mga kabatch. Pero syempre, nandun yung hiya ko. Kasi, ano namang alam ko sa pakikipagrelasyon? But he was so persistent. He courted me. At sa mga sandaling nagkakasama kami, napapansin ko namang gentleman siya. Gusto ko namang subukan. Kaya lang, yung ibang mga teacher namin, hindi gusto yung nangyayari sa amin ni Aaron. Si Aaron kasi matalino. Habang ako naman, bobo at may pagkapasaway. Nagkakat ako ng klase.
Sumasagot ako ng pabalang. Kaya nga, ang sabi nila, worst student ako. Ayaw nila ako for Aaron. Kumbaga, bad influence daw ako. Pero ayun nga, wala na sigurong makapipigil sa amin. Hanggang sa nag-date na nga kami. Tumagal pa ng tumagal. Na-overpower ko siya. Para bang ako yung nagdudulot ng kasamaan sa buhay niya. I felt bad. Para bang ang sama-sama kong tao kung hahayaan ko na makipagrelasyon siya sa akin. So I decided to end our relationship. Yep. I broke his heart. Lumipas pa ang taon. Hindi na ako nagkaroon ng communication sa kanya. Meron akong mga nababalitaan. Ang sabi, nagpiloto siya. Habang ako naman, tuloy lang sa pag-aaral, hindi pa alam kung saan ang direksyon ng buhay. Magkaiba na kami ng school. Then, para naman makatulong ako sa pamilya ko tsaka sa sarili ko. At the age of 16, nagtrabaho niya ako. So, nagtrabaho ako na nagtrabaho. Then may nakilala ako doon na babae. Naging kaibigan ko siya. Naging komportable ako sa kanya. Hanggang sa, ayun, na-realize ko na etong taong to, magandang impluwensya sa akin. Naisip ko tuloy, paano ba yung ganun? Paano ba maging mabuting impluwensya sa isang nagiging karelasyon? Yung tipong maganda yung nagiging epekto mo dun sa tao. At maganda din yung nararamdaman mo. So, pinag-isipan ko yung maigi. Hanggang sa itong kaibigan kong to, ay may pinakilala sa aking lalaki. Naging close kami nung pinakilala niyang lalaki. Then nagkakainuman na. And then, nakwento ko sa kanya lahat ng mga heartaches ko. And yung ginawa kong katarantaduhan kay Aaron. Tinanggap niya ako ng buong buo. Pero, as a friend. Pero nabanggit namin sa isa't isa na baka MU kami. MU as in mutual understanding. O pwede ring malanding ugnayan. Ayun. Message na kami ng message sa isa't isa. Hanggang sa eventually, nalaman ko na lang na yung mom niya namatay. Gustong-gusto kong pumunta noon. Kaya lang, ang dami ko rin kasing pinagdaraanan. So hindi ako makabiyahe papunta sa kanya. Tapos, may away pa kami noon tungkol sa ex niya. Then, few days later, nailibing na yung mom niya.
bigla na lang akong nakatanggap ng message sa FB. From Aaron. Si Aaron na gustong makipagkita sa akin. Inisip ko noon, dapat ba ako makipagkita kay Aaron? Habang wala itong taong mahal ko na nagluluksa, so ang ginawa ko, pinag-isipan ko yung maigi. Pinalipas ko ang ilang mga araw bago ako mag-reply kay Aaron. Hanggang sa eventually, nag-reply na ako sa kanya. Nakipagkita ako sa kanya. Wala namang mali siya para sa akin. At ayun, para kaming magkaibigan na lang. Wala nang samaan ng loob. Wala nang kahit anong baggages. Natapos ang tagpong yun. Pagbalik ko sa bahay, parang meron akong kakaibang naramdaman. Nagsusuka ako. Suka ako ng suka. Para bang mahihilo ako. Narealize ko na, hala, hindi pa pala ako dinaratnan. Hindi pa ako dinaratnan. My gosh. Hindi kaya buntis ako? Hanggang sa bumili ako ng pregnancy test at nalaman ko ngang buntis ako. Kalaunay, nagpa-check up ako sa doktor. At ayun na. Positive. Buntis nga ako. So, kinausap ko yung ka-MU ko na buntis ako. Sa kanya ko sinesend yung palaki ng palaki kong tiyan. Siya yung kausap ko at hingahan ko. Pag magpapacheck up ako, siya lahat. Yung tipong parang siya yung nakabuntis sa akin. Hanggang sa mga anak ko, siya yung lagi kong kausap. Ninong pa nga siya ka ako ng anak ko eh. So ayun, DJ Rocky, sa totoo lang, best friends kami, naging mag-MU, pero wala namang nangyari sa amin eh. Sa ibang tao ko na ibibigay yung sarili ko, hindi sa kanya. Pero kahit ganun, tinanggap niya pa rin ako. Tinanggap niya pa rin ako sa kabila ng lahat ng mga pagkakamaling ginawa ko sa buhay ko. Tinanong ko siya kung willing ba siyang maging ama ng anak ko. And then, without any hesitations, he just said, yes. Minsan nga tinatanong ko si Lord, kung deserve ko ba to? Kung deserve ko ba siya? Kasi, ang dami ko nang ginawang kalokohan sa buhay ko.
Biruin mo, nakipagkita pa ako sa ex ko. Ibinigay ang sarili ko sa ibang mga tao. Pero itong best friend kong to, inintindi niya lahat ng yun. He helped me build myself. Tinanggap niya ako ng buong puso. Hanggang sa pinakilala niya ako sa kanila. Tinanggap ako ng pamilya niya. Inako niya yung anak ko sa ibang lalaki. At doon ko na-realize na pwede pala akong mahalin. Kaya pala hindi mag-work yung ibang mga kalandian ko kasi para pala talaga ako sa kanya. Best friend ko pala talaga yung destiny ko. Araw-araw, nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi, iba yung may blessing ako na ganito. Gentleman, family-oriented, matalino, masipag, at pogi. All in one, kumbaga. At nakaka-inlove talaga. At mas lalo pa akong nahuhulog sa paglipas ng araw. Napakarami niyang alam sa buhay. Napagsasabihan niya rin ako. At dahil sa kanya, I'm becoming a better person. Alam ko na magiging mabuting asawa siya at magiging mabuting ama sa anak ko. To my boyfriend, sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sorry sa lahat ng mga ginawa kong kamalian na nakasakit sa iyo. At salamat. Salamat sa lahat ng pag-intindi, pagmamahal, pagsisipag, lahat-lahat na para sa akin. Mahal na mahal kita. Walang kaduda-duda. Sana tayo na hanggang huli. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jana. At ito, ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Gusto ko nang hiwalayan ang boyfriend ko na nasa malayo. Dear Titan Jello and DJ Rocky, matagal na ako nakikinig sa programa ninyo. Pakitago na lang po ang identity ko sa pangalang Sheila. At ito ang aking secret file. Isa akong virtual assistant. May 3 akong anak, pero hiwalay ako sa papa nila. Sa ngayon, may bago na akong partner. Itago na lang natin siya sa pangalang Rod. Matagal na rin kaming magkarelasyon ni Rod. Yun nga lang, may katangian siyang hindi ko nagkugustuhan. Titan Jello at DJ Rocky. Napaka-possessive at controlling niyang klase ng karelasyon. Sobra po sa ini-expect ko. At bilang siya rin po naman ang nakakakilala at nakakakita sa future namin. Sinabi ko rin sa kanya ang lahat ng mga sikreto ko.
Kaso nga lang doon ako nagkamali. Nagkamali ako sa pagiging masyadong open ko sa kanya. Dahil sa tuwing magkakaroon kami ng pag-aaway, sinusumbat naman niya sa akin ang lahat ng yon. Ang masakit pa doon, binablackmail niya ako. Tinatakot niya ang pamilya ko. Halos araw-araw, palagi na lang kami may pinag-aawayan. Idagdag pa natin ang setup na LDR. Kaya sobrang hirap para sa aming dalawa ang ganun. DJ Titan, DJ Rocky, sa kabila po ng setup namin na LDR, lahat pong yun ay tiniis ko. Kinakaya ko kahit napakahirap ng sitwasyon ko. Pero ito na po. Ito na po yata yung pinakamalalang pangyayari sa buhay ko. Dahil mas lumalala ang behavior niya. Tinatawag niya ako ng kung ano-anong pangalan, minumura niya ako, at madalas sinusumbatan. Nitong nakaraan lang may nakilala ko. Isang lalaki. Pero may asawa na at mga anak. Nag-uusap kami at parang yung mga ngiti niya na nawala sa labi ko ay siya ang biglang nagbigay muli sa akin. Yes, DJ Rocky at DJ Titan. Yung mga ngiti sa aking mga labi na nawala. Si Rod po ang nagbigay. Unti-unti pong nanumbalik ang lahat ng mga masasaya kong ngiti at sigla ng aking puso. Masaya po ako sobra. At umabot na rin ako sa punto, Titan Jello at Rakitera, na para bang mapangahas akong ginawa. Dahil sa ligayang nararamdaman ko para sa lalaking ito. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng bagong FB account at doon ko mas kinilala si Ken. Ang dahilan kung bakit nagbabalik ang ngiti sa mukha ko. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, alam ko naman na may something sa ginagawa ko. Pero paninindigan ko naman ang lahat ng to. Harmless ito para sa akin. Total, hindi naman ako yayaang lumabas. Kaya walang inappropriate na nangyayari. Sadyang libangan ko lang talaga na kausapin si Ken gamit ang ibang account. Upang malimutan ko lang ang sandaling nag-aaway kami ni Rod. Titan Jello, Rakitera, kalaunan, napag-isip-isip kong itigil na rin ang ginagawa kong iyon. Gawa nung nakita ko yung mga anak ni Ken na sobrang bata pa nila. Naawa naman ako at nakukonsensyang ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Oo. Oo, tama po kayo. Ayokong mangyari na pabayaan sila ng tatay nila. Kaya ang ginawa ko, DJ Rocky, DJ Jello, ako na mismo ang bumitaw. Kamakailan lang, may nagparamdam na naman sa akin. Pinsan kong malayo. Hindi ko na nga matrace kung pang ilan, pero sigurado akong hindi first o second o third cousin na. Basta pinsan kong malayo. In fairness, dito sa malayo kong pinsan, gwapo ito. Matangkad, masipag at palabiro. Araw-araw din niya akong chinachat ng good night, good morning, kumain ka na ba? At kung ano-ano pa. Nakakakilig sa totoo lang. Pero sa bandang huli, sinabi ko sa kanya
Hindi tama ang paraan ng pakikitungo niya sa akin. Pero kung kailanman ako nagsabi ng ganun, saka naman siya umamin. Umamin siya na mahal niya raw ako. Kahit Angelo at Rakitera, aminado kong gusto ko ang atensyon na binibigay niya, pero mali pa rin eh. Mali pa rin na dapat kong gawin. Mali na hiwalayan ko nga lang si Rod. Mali na iwanan ko yung tao na minamahal ko para sa kanya. At isa rin sa mga dahilan, ayaw ni Rod na makipaghiwalay din ako sa kanya. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, kailangan ko po sana ng payo ninyo. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay mabigyan niyo po ako ng advice tungkol dito. Salamat sa pagbabasa at hanggang dito na lang. Ako si Sheila at ito ang aking Secret File. Kapatid lang ako. Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Hi, rated Kabisyo. SPG Top Secret. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabik, nakakakiliting rated SPG Top Secret. At meron na nga po tayong Top Secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi. Anong pwede namin itawag sa'yo? Ako po si Sassy. Sassy, ilan taon ka na? 28 na po. 28. Sang lupalop ka naman galing, Sassy? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Alright, Sassy. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sassy, 28 from Nueva Ecija. Ano ang rated SPG Top Secret mo? So, ito na nga, DJ Rocky. Habang kinakain ko yung malaki niyang pag-aari, mga 7 inches, bigla kong dinilaan pababa hanggang sa kanyang butas at siya'y nautot, mami. OMG. The best. OMG. Habang nakasalpak sa bibig mo yung 7 inches na sinasabi mo, dinilaan mo hanggang dun sa pinakaduluduluhan, hanggang sa nautot yon? Yes, DJ Rocky. Okay, pwede mo bang sabihin mo na sa amin kung ano tong sexual preference mo? I'm gay. Okay. Bottom. Bottom? Yes. Oh, okay. Pag sinabi nating bottom, ibig sabihin lagi kang nasa ilalim. Tama ba ako? Yes. So gusto mo na That's ikaw what yung I- pinaliligaya, ganon? Yes, DJ Rocky. Yes na yes. Okay, so bakit 7 inches long itong pinag-uusapan natin? Ito ba ay Pinoy o ito ay may lahi? Pinoy, DJ Rocky. At eto pa, top secret talaga, bagets. Bagets na 7 inches? Yes, Anong width? 17 years old. 17 years old! Yes.
Pwede mo I'm ba? a cougar. Okay, sige. I'm a cougar. Ano mo pa? Sinabi mo pa talaga yan, ha? Sassy, pwede mo munang ikwento sa amin paano nagsimula ang lahat, ha? Yes, DJ Rocky. So, bali, we've met on Grindr. Pwede ko bang sabihin yun? Sige, go ahead. On G-App. Nag-meet kami sa G-App. And then, first meet up, yun agad. May nangyari agad. And sobrang lala. Performance level. Pero paano kayo nagbigay ng consent sa isa't isa? Like, inas mo ba siya na gawin natin to? Or siya na mismo nag-initiate na gawin natin yung bagay na yun? He initiated. Bale, after we ate dinner, and then nag-usap, and then, ayun, we ended up na nakahiga na lang kami pareho, and nakahubad na kami pareho. Saan to nangyari? Like, nag-rent ba kayo ng room? Sa boarding house Nino? ko, Sa boarding house mo. Tapos Yes. in-invite mo siya over. Di ka natakot? hindi naman kasi, before that, nakikita-kita ko na din siya dyan sa place kung saan ako nag-work. So familiar guy ito. Yes. Familiar guy, then nag-meet kami sa G-App, then ayun, nag-click. Pero alam mo na okay din siya with gay men. Yeah. Kasi may nakwento siya that time na, ayun, oh my God, ano siya, talagang naghahanap siya ng mga gay men. Bakit daw? Nung una daw, parang gusto niya yung mas matanda nga sa kanya para daw may mas experience. Pero ano Pero- yun? Like, yun lang ba talaga yung habol niya or meron pa siyang habol na iba? Actually, DJ Rocky, he's my boyfriend now for almost a year. Wow. Pero hanggang ngayon, Yes. 17 pa rin siya? Or nasa legal age naman na 18 siya? na siya ngayon. Ay, salamat naman, Panginoon. Yes. Okay, so 18 naman na siya ngayon. 18 na siya and 1 year na kaming kakangkangan. Okay, dun sa first ever meet up ninyo with Chukchak Chenes Tulo ang Dugwetch. As in, inumpisahan nyo sa ganung klaseng eksena na sinubo mo muna, ganyan? O siya muna nagpaligaya sa'yo? Ako ang nagpaligay sa kanya. Pero habang tumatagal yung mga panahon, syempre pa-escalate yung mga ginagawa namin. Katulad ng ano? Katulad ng kagaya dati, gamit lang ang kamay, ang bunganga, tapos yung simpleng pagpatong. Ngayon, talagang performance level na kami, DJ Rocky. Bakit? Sa CR, sa kama, sa bangko, nakatayo, nakahiga. Kahit na anong posisyon, lahat ng naiisip mo, feeling ko nagawa na namin. Talaga? Pati pagsabit sa chandelier, ganon? Wala akong chandelier, DJ Rocky, yun lang. But binigyan mo ako ng idea, ha? Papagawa ko ng chandelier na malaki. Nakakaloka, Sassy. So halos lahat na, nagkaroon na kayo ng parang bakas dun sa lahat ng parte ng ng bahay or apartment mo. Yes. Yes na yes, DJ Rocky. Legal kayo both sides. Top secret is no. So sino lang nakakaalam ng relationship nyo? Yung mga co-workers ko. So dumadalaw si Guy dun sa, sa work. Actually, no. Because parang hindi siya open na i-broadcast sa world yung relationship namin. But it's okay for me. Masaya ka naman. Yeah, as long as ako at ako lang, wala nang iba. Sa bagay, maganda lang naman yung ganun, yung faithful siya sa'yo. Pero nung una talaga ninyong ginawa yun, yung tipong umutot siya dun sa harap ng mukha mo, hindi ka ba na-turn off nun? Actually, na-turn off ako noon. Tapos, hindi na kami nag-meet after that.
Oh. And then, there comes a time na pumunta kasi siya sa pinagtatrabahuan ko, DJ Rocky. And, yung low-key na parang regular lang na customer. Mhm. Tapos, nagpapapansin sa akin, ganun. And then, he got me on Grindr again, but on a different username. Yes. So, hinanap ka talaga niya? I believe, DJ Rocky. So, palagay mo, ano yung... nalimutan yung ginawa. Hindi niya nalimutan yung pagdila mo? Yes. Sinabi niya ba yun na hindi niya nakalimutan yung part na yun? Ang galing ko daw, DJ Rocky. Yun ang sinabi niya. Wow! In fairness ha, kumbaga sa Shopee o Lazada may review ka 5 stars ha? Yes, DJ Rocky. Pero siya, magaling ba siya? Dead fish siya eh. What do you mean by dead fish? Pag nandun na siya sa rurok, I mean, nakahiga na lang siya. Or nakadapa na lang siya. Sabi mo Yes. bottom ka. Di ba normally kapag bottom, ikaw lang naman talaga yung pinagsisilbihan? Sometimes, DJ Rocky, ganun siya. Kaya minsan, ako ang nata-turn off. Pero hindi ka pa rin Ang hirap kaya bumibitiw. mag-perform. Hindi, Come again? hindi ka pa rin bumibitiw, di ba? Yes, naman, DJ Rocky. Na-try nyo na talaga lahat? Meron pa kaming gustong itry. Naipasok na ba doon sa backdoor? Of course. Nadaing na sa part na yon, DJ Rocky. Tostado? Pagkatapos ba nun, lagi kayong maliligo? Ganon dapat. We've done it in the shower. So dapat sa banyo ginagawa para diretsyo na talaga hugas. Yes. Depende na lang kung nagkalat siya. May time ba na nagkakalat talaga? As in sumasabog? Depende. Pero proper cleaning, madadaan yun, DJ Rocky. What do you mean? Kinu-cotton buds ba yun? Ganon? Dinudouche. What? Ano?